and ato ang i-fill in ang mga lingkuranan nga naa sa atubangan. No, kay murag kuan ra kaayo or komportable na gyud mo diha. So, akong gihangi otro pag-usab ang music team. No, so let us all stand once again. And I believe na there is more sa presence sa Lord karon nga kabuntagon. Amen? No? Ang pinaka-rason nga nung naagid ta karon nga kabuntagon is to praise and worship our living God. No? It's a way of kanang expression nato nga ato siyang i-worship tungod sa iyahang goodness sa ato ang matag usa ka kinabuhi. Amen. So, ready ba ang atong kasing-kasing? I believe dili na dapat unta kita tanan pangutan-uno nga ready na bata nga mo worship sa Lord sa mga panahon nga mosulod ta sa balay alampuanan sa simbahan. We are here to lift up the name of Jesus. Amen. So, let us worship the Lord. No? Karon nga kabuntagon. Hallelujah. O to you we bow down, O God. To you we bow down, Lord, karon nga kabuntagon. Once again, Holy Spirit of the living God, we acknowledge your presence in this place. We acknowledge, Lord, that apart from you, we can do nothing. We acknowledge, Lord, ang imong espesyal na paglihok, ang imong espesyal na paghikap sa among matag usa ka kasing-kasing. And let every spirit, let every heart bow down unto the name of the King of Kings and the Lord of Lords karon nga kabuntagon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, every spirit, every heart shall bow down unto your name, Jesus.
We stand amazed. Hallelujah. Our highest praise. Hallelujah. For you are great. Hallelujah. We lift up our praise. Hallelujah. We stand amazed. Hallelujah. We continue, Lord, to lift you up in this midst. We continue to declare your greatness, your goodness sa among matag sa kakinabuhi, O God. And once again, Holy Spirit of the living God, be lifted up this morning, O God. Move in your own special way, O God. Touch every heart of your people, O God. Whatever na naa sa sulod sa ilang kasing-kasing, ang mga circumstance na naa sila karon nga kabuntagon, Lord, in the name of Jesus, we declare that every spirit, Lord, will bow down unto the name of Jesus this morning. As we honor you, as we glorify you, Lord, as we praise you, Jesus. Oh, come on! Shall we give God a mighty clap of praise to our leading God? Kung mag-deserve niya sa imong pangkat o sa imong pagkain. Hallelujah! Praise the Lord! So, makapaglingkod ang tanan. So, once again, maayong buntag. So, i-great ng imuhang katapat na good morning. Good morning. Na kumusta igana? No, bisan bayag ka uban nimo na og balay? Basin wala baya ka naka-great na good morning ka ganina. Kinsa man ning great o good morning ganina be? Hindi nun, good morning love. No, good morning brother. Nahimuot lang ko ni Yesho o ni Juan kagabi before ni nangatulog. Ang ilang tawagan sa usag-usag, bro, niya si Yeshon po ni mong sis, niya pag mo na si kanang Yeshon po sis sa kangiwanan mo, reply po iyang mga bro. Magiging ko silang conversation na bisag asal na po niya mingon na bro, sis, na anak. So, brother and sister in the Lord, how are we? No, karon na simana, sa tibuok simana, karon mismo. Kumusta ang atong matag sa kakasing-kasing? I believe nga padayon nga nahimong maayo ang Ginoo sa atong matag sa kakinabuhi. Amen? Amen. God is good. All the And time. all the time. God is God is good. No, grabe ka maayo ang Ginoo sa atong matag sa kakinabuhi despite and in spite sa atong naagian. Nagpabilin nga maayo ang atong buhi nga Dios. So before ta mo muadto sa ato ang pulo nga pagkahisgutan karon nga kabuntagon. No, kumusta ang application nato atong Word of God atong niagi nga Sunday that be an imitator of Christ. Na-imitate ba nato si Christ karon nga simana? Sukat atong pagkahuman og simbahan tud karon, no? And as an imitator of Christ, dili siya sayon mga kaigsuonan, no? Kay sugdon ang ato ang tinuod nga character through sa mga circumstances nga atong naka-encounter kada adlaw sa atong matag sa kakinabuhi. That I do believe that we are more than conqueror in Him. Amen? Kay siya ang pinaka-nahimong example sa atong matag sa kakinabuhi na ikaw o ako mahimong magmadaogon ani nga kinabuhi. Amen? So, karon nga kabuntagon na ako'y mga na ako'y pangutana, dili mga kay isa raman. No, na ako'y pangutana nga dapat tubagon ninyo sa inyong sa inyong gilingkuran lang, no, sa inyong kaugalingon.
So, mag-Miss Universe sa takaroon nga kabuntagon. Are you ready no, to answer this question? Ingon pa dani, if you were given the chance to answer a questions that could change your life forever, how would you answer? Kung tagaan ka o isa ka higayon nga tubagon ang isa ka pangutana, o gana nga pangutana ang tubag ni anak magdalag kabag-uhan sa imong kinabuhi. Kung saan imong pagtawag. Siyempre, siguro na iningon, siyempre, ako sa yung ganun kung saan ang pangutana. Dahil pagpahuman, ako yung muni-munihon o ayuhon o tubag, unahunahon sa makadaghan. Kaya ang presyo God na imong maangkon, maka-change sa imong life forever. No? If you were given a chance to answer a question that could change your life forever, how would you answer it? No, makaingon tayo simple. Simple naman siguro. Sa ako bitaw, ako ni siyang gitubag, while ako ni siyang gimilitate. Ito nga, siyempre, siguro, pamatingin din ako kayo ang question. Dahil pag madugan na ako muna ako, ayan tayo ko mo answer. Di tarungon din na ako ang answer. Kaya ang presyo, dili bayan lalim, makapabago sa akong kinabuhi. Hangtod sa kahangturan. Now, there's a Bible passage where a man's life was changed because of his answer to a question. Makita nato na sa Matthew chapter 16, verse 13 to 19. So verse 16, 13. So, read it with me, mga kaigsunan. When Jesus came to the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, who people say the Son of Man is? Verse 14, they replied, some say John the Baptist, others say, and still others, Jeremiah, or one of the prophets. Verse 15, but what about you? Si Jesus ang nangutana ani, mga kaigsuunan. He asked, who do you say I am? Anak si Jesus, no? So, ang atong i-explain ni taod-taod lang. Verse 16, yun, Simon Peter answered, you are the Christ, the Son of the living God. Verse 17, Jesus replied, blessed are you, Simon, son of Jonah, for this was not revealed to you by men, but by my Father in heaven. Verse 18, and I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it. Verse 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So blessed be the word of God na atong gibasa karon nga kabuntagon. Let us pray. Father God in heaven, we thank you, Lord, karon nga kabuntagon, O God. Padayon ka namang i-lift up sa among taliwala. Salamat, Ginoo, nga mahimong open ang among kasing-kasing, ug pagdulungog, Ginoo, as we, Lord, tunan ang imong pulong karon nga kabuntagon, Ginoo, hatabi ni kasing-kasing, Ginoo, nga willing, Lord, nga magpatudlo, O God. Even me, Lord, hide me, Lord, O God, from the shadow of your wings, Lord. Even, Ginoo, nga ang tanan, nga mga pulong nga manggawa sa akong mga nabil, O God, nagagikan lamang diha kanimo. In Jesus' name, amen and amen. So sa verse 13, naingon ka na, when Jesus came to the region of Caesarea Philippi. Because ali na tayo kung atong basahon pa ang ahead, mauning mga time nga na ay mga milagro gihapon nga mga gipanghimo si Jesus. O syempre, wala nalilong sa ato ang daghan gyud ang mga tao nga nagsunod-sunod sa iya. Bisan asa nga lugar o bisan asa nga region siya moabot. Because ang pangalan ni Jesus nahimong known, no, sa ilahang nga panahon diha nga dati no nga muhimo gid siya og milagro dagang giayo, and grabe ang wisdom nga kanang ay iyahang mahatag
No? So, diha ma-amaze, diha nagka-interest ang mga tao, and gitapukan siya. And ang kauban sa iyang mga disciple, niabot siya sa region, sa Caesarea Philippi. And niingon di anak na, niingon di anak sa kuan, pag-abot niya di anak, ang kaning Caesarea Philippi was a place full of pagan worship ng mga Roman gods, idols, even mga emperor worship. So Jesus intentionally asked this question in a spiritually confusing place to reveal the truth. No? Kaning pagmingkad confusing place is kanang nalibog sa pagtuo. Kaning nga lugar is daghang nagkalain-lain nga mga pagtuo, pagsimba diha sa Ginoo. So gituyo ni Jesus nga diha nga dami daghang tingog, daghang teaching, maong dili na makabalo og unsay tinuod, daghang kalingog nga naabot ni ana. And possible po na yung mga dry season spiritually, no, mga panahon nga, ang mga tao diyan nag-amko, pero walay tubag, nagbasa sa Bible, pero wala sila nakasabot. So, naa sila diya sa mga time nga between obedience and temptation, kabaloon sa isakto, pero naay pagigbisog sa sala of distraction. Nang mingon na nga, loss of direction. Murag, anang walay purpose sa ilang kinabuhi or walay calling. So gusto ni Jesus nga diha sa kadaghanan, diha nga region, diha nga dapit, iyang gipangut, iyahan githrow nga question, ang truth about Jesus that wala nag-depend sa culture or opinion or popular belief sa ilaha nga panahon. And yes, sa verse 14, ang makita nato diya, di ba niingon diya nga, some say John the Baptist, others say Elijah, and still others Jeremiah or some of the prophets. Mao na ang the world's opinion about kan Jesus. Labi na sa ilang kapanahunan, no? Kay grabe niya ka-anointed, grabe ka powerful, and mingon nga, mas dako sa ilang kapanahunan kay mas dako kabiya sila believe pagtuo sa mga propeta nila. Diba? Kung imo galing-galan ang pangalan ni Moses, masukod yun na sila. Because grabe ang ilang respeto, grabe ang ilang pagtuo. Compare sa kapanahunan ni Jesus. That because pag-abot ni Jesus, no, sa ilang kapanahunan, mo nang dagan sila o pagpangutana or mga pagduha-duha sa ilang matag usa ka kasing-kasing because walay pagtuo ang mga tao diya nga dapit. Then sa verse 15, the most important question, ningon niya si Jesus, but what about you? Who do you say I am? So Jesus moves from general opinion to personal faith. Makita niyo diha, no, sa verse 13, 14, no? Gipangutana ni Jesus ang tibuok. Karon, umangutana si Jesus sa atong kinatibukan. What do people say I am? Pero gikan sa general nga opinion, ninaog siya sa personal na pagpangutana. But what about you? Who do you say I am? Ipangutana wala sa inyong katawan. Who do you say I am? Si Kuya Hiroso o si Sir, kaila ba mo? Kaila. So, pag imo siyang pangutanon or siyang mangutana sa imo ha, Brad, who do you say I am? Kinsa mo yun ko ka imo nga ina. Siyempre, kung naamoy relasyon, sa'yo ram. Ngayon, di ba, ikaw to si Kuan, ang imong pag-describe, putan, generous, no? Maampihon, may dalawon, maabi-abihon. Ana, yun. Di ba si Ana o si Jen? Oh, who do you say I am? Tut mo na yung ano tut. Who do you say I am? Siyempre, pag ingon, kailangan ko. Ikaw si Kuan, inani ka kung masuko, inani ka kung magselos, inani ka kung may buma, inani ka, bla bla bla. Tungod kay kaila, man ka sa iyaha. Ba't kani? Ang pangutana ni Jesus sa tibuok, no? Crowd siguro nang naadiha. Ingon siya nga, nangutana siya sa iyang mga disciple. Murag ipadungog-dungugan lang niya ang mga tao ba?
diya sa verse 14 that what do people say kung kinsa ko? So, kitagway sa mga tao, no? Na nagpapalibot sa iyaw niya. Ang iyawang reaction ko sa iyong mga disciple ba? Ha? Ha? May kapagod lang. So, kailang pagtanaw sa imo ha. Pero ang muhimong sa palibot, na iniingon, ako ba muhimong, ikaw si Elijah, ako ba nga, ikaw si John the Baptist, ikaw si Juan, ikaw si Mauni, no? Kunya, ikaw o ako, yun sa kapagila sa iyong silingan. Yun sa kapagila, sa sunod sa imuhang panimalay, who do you say I am? No? Ayun lang, ambot lang. Ang kuban mo, di ba, Mother Dragon! Kinaanak ka pag-ila sa sunod sa imong panimalay. No? Unsa pag-ila sa imo ha? So, kaya, nabautanan ni Jesus is more pinaka-personal. No? Because ang Christianity is not inherited or borrowed. It's personal. Ngunit nabautanan si Jesus ani. So, ang atong pagka-Kristohanon is hindi namamana. No? Bisan pa ang atong paninunuan is believer, Kristohanon na malagad sa Ginoo. Ang atong pagka-Kristohanon for faith kan Jesus is dili inherited. Dili pa niya sa kanang kayamanan. Sa Bisaya sa kayamanan. Dili pa niya sa kabtangan. No, nga kung milyonaryo ang imong mama, automatic ang mga anak iya ginang ma-inherit ang tanan nga mga bahandi nga naa di anak. Pero ang atong pagtuo sa Ginoo is personal. Kay bisag kung saan ninyo nagdugtog imong anak sa pagpangalagad sa Ginoo. Kung dili gid siya wala kitay mo. It's a personal decision na makigrelasyon sa Ginoo, na ilhon ang Ginoo sa ato ang matag sa kakinabuhi. Diha gihimong dayag ni Jesucristo kani nga mga pagpangutan na kung unsa maging iti pagtanaw nila sa ako. No, from general question down to personal question, from general opinion to personalized na opinion ang gusto nga madungo ni Jesus. So personal choice, no? Dili siya borrowed, dili siya kanang namamana, is personal. Personal choice na atong pilion na mahimong follower ni Jesus Christ. So everyone must answer this question for themselves. Ingon si Jesus, but what about you? How do you say I am? Ang verse 16, ingon niya na ang pinakatubag ni Pedro nga nagdala og kabagtuhan sa tibuok niyang kinabuhi. Sa verse 16, ang Peter's confession, ingon siya, you are the Messiah, no? The Son of the living God. So, ang good pasabot sa Messiah, nasabtan ni Pedro nga si Jesus, mao ang Messiah, mao ang promised Savior na ginahisgutan sa tanang propeta sa Old Testament. No? The Son of the living God. Nasabtan ni Pedro nga si Jesus divine, not just a prophet, kung dili Ginoo, Savior, luluwas. And because of this confession, Peter's life changed. And this is the core confession of Christian faith. Dapat mo ang inauyukan ng confession na makita sa atong matagpusan kakasing-kasing. Amen? Amen. Sa mga panahon sa problema, sa mga panahon sa pagsulay, diya masukad kung nangilhan na bagyod nato. Masukod kung nangilhan bagyod nato si Jesus. Mo nang crucial kayo nga pagpangutanan niya. Ikaw, who do you say I am? Kung sa imong ikaimod, kinsa ko? Unsa ko sa imong kinabuhi? No? The lesson of this kaning verse 16 is, true faith recognizes both who Jesus is and what He came to do.
So, at dapat atong mainhan nganong unsay rason nganong naa si Jesus. Ug unsay kinsa siya, ug unsay iyang rason, unsay iyang purpose nganong naa siya. Ang verse 17, faith is revealed. Ingon pa dahil si Jesus kang Peter, this was not revealed to you by flesh and blood, but by my Father in heaven. So Peter alone didn't figure this out by intelligence or tradition. Kung si Pedro lang ang masultiyon, dili niya mag-figure out sa unod-unod nga pagtanaw kung kinsa jud si Jesus. But ang naka-amaze is gi-reveal sa God the Father kang Peter kung kinsa jud si Jesus. Dili lang on knowledge kani come up kang Pedro ba nga ikaw ang Ginoo, ang anak sa Ginoo, ang gisaad nga Misaya nga ni kanamo. But it is a revelation that came from the Father. So, mo ni ang pinaka-tsada ng pagmangalagad ka sa Ginoo, kanang genuine ang atong Christianity, because everything nagkakaitabo sa atong palibot na revelation nga ipaabot ang Ginoo sa ato through our faith kay Jesus. And we know Jesus not just through learning but revelation, mga igsoon. And sa verse 18, ang promise dayon, ang ingon dayon ni Jesus sa iya, on this rock I will build my church. Sa pag-ingon ni Jesus ay, you are Peter, and on this rock I will build my church. So ang usa ka clarification ani is kanang bitang ang meaning sa pangalan ni Peter is a small stone sa ilaha ng kapanahunan. The rock refers to Peter's confession of faith, not Peter alone. So mo nang niingon si Jesus that on this rock I will build my church. Once again, ang meaning sa pangalan ni Pedro is small stone. So, siguro Greek word na saya din, ang meaning is small stone. Din mo nang i-declare ni Jesus because of his confession. Ningon dayon si Jesus that on this rock I will build my church. The rock refers to confession of faith, not Peter alone. So the church is built on the truth that Jesus is the Messiah, the Son of God. So ang church, gibuild siya sa kamatuoran that Jesus is the Messiah. Kung imong susihon, ang confession ni Peter is ang iyang pagtuo nga si Jesus ang Messiah, the promised Savior, divine. Dili lang propeta, kung dili mao ang Dios, no? Nagipadala sa Amahan. And dapat mao ni ang foundation. So we are the church of Christ. Siyempre, ang building itawag nato na church. Pero ang living church na pagbabalikan ni Jesus Christ sa iyang second coming is kita. We are the living church of God. So dapat ang foundation sa church is si Christ, not the human leader. Na may mga pastor, na mga priest, na mga leaders nga gibarog, pero dili na sila ang foundation sa pagtuo sa usa ka simbahan. Kinsa ganing simbahan? Ikaw o ako. So dapat ang atong foundation as the Church of Christ, as the bride of Christ, na iyang pagbabalikan is si Ginoong Hesus Kristo. The gates of Hades will not overcome it. No? Ang Hades is the God of death. Na nakay nakitaan ba nga, iba nga, unsa man jud ang meaning ani niya. So nag-search ko, and naay gamay nga explanation that ang Hades is a God of death. Sa New Testament, ang Hades, gigamit is it temporary, nga damit sa mga kalag, sa patay, samtang wala pa ang final judgment. Ang difference sa uban na terms is Hades is temporary realm or place of death.
Sheol, Hebrew term sa Old Testament, parehas o iniya sa Hades, and ay ginatawag na Gehenna, final place of banishment, judgment, mas dool sa iniya nga hell, impyerno. So dapat ang church, dili siya morning and on this rock ng ingon ni Jesus, dili ta dapat mag-overcome sa gates of Hades. Ani nga gikuan. So we are the living church. Once again, napagabalikan ni Jesus Christ, and He must be the core foundation of our faith. So gates are defensive, not offensive. So the gates of hell or persecution, opposition cannot destroy God's church because we are the living church of Christ. So the gates of Hades, ingon pa dani, will not overcome us. Now the gates of, kung sa man mga gates nata karon, the gates of persecution, the gates of temptation, the gates of trials, the gates of kung sa man mga sakit-sakit, klaro kay diingon di ana, if we are the church, kanang the living church of God, because of our confession sa itong pagtuo sa iya, ang gates of Hades will not overcome us. Gates of temptation, gates of discouragement, gates of whatever the situation na aka o ako, dili na siya maka-overcome. Because, kung atong balikan, ang kinabuhi ni Peter, dili ma-overcome nga kani nga mga pagsulay sa iyang kinabuhi because of his faith. O dili po ni siya maka-overcome nga mga pagsulay, mga pagbiay-biay sa kaaway sa atong kinabuhi, ang mga kalisod sa kinabuhi because of our pag-ila diha sa atong buhi nga Dios, like Peter. Amen. And sa verse 19, ingon din siya diha na the church dapat, ay sa 17, the church is victorious. So dapat ang church is victorious. Once again, we are the church. So dapat mahimutang victorious. Dili dapat mahimong fragile ang usa ka simbahan na naay pagtuo sa Ginoo. Kung sa galing fragile, dali mabuak ang pinganan. No, kakita mo anang kinsay sinig order dari Shopee. At Lord, niya kusog na rin kayo cellphone, Shopee! Kung sa Lazada ba, Lazada! Makalingipot ta. Akong kauban, akong nasa kung ano, bilig like Shopee. Kung naakay mga kanakita ang mabuakon na i-order, ilan ang baluton dahil na-tape na nakabutang ko fragile. But pasabot ang pinganan, dapat dili ibunda, dapat ubuson, dapat dili matamakan, dapat dili maulanan. So dapat dili ta ingon ana. We are victorious because of our faith in Jesus. Dili ta dapat fragile. If we truly recognize who Jesus is, dili ta fragile. We are victorious. Inay mo ang katapat, you are victorious. Nasa verse 19, ingon diyan na, I will give you the keys, ingon pa din si Jesus kang Peter, of the kingdom of heaven. Kung sa may inyong una-una sa din inyo din mabasa, susi iba nga literal ang ihatag ni Jesus na puting nag-anak ng Pedro. Sa kadaghan, no? Sa panalangin. Pila ka panalangin ang pwedeng ihatag sa Lord. Kung puro susi ang gunita ni Pedro, o sa itsura ni Pedro, madahugan niya ang yabi. Ay, katama dito. Kaya sa akin, malitiran na ito pagsagot ba? Ng Panginoon, I will give you the keys of the kingdom of heaven because of His faith. Ato tayo ma-imagine, so katagdagko, katubakang gagmay, katungdagko. Yan na may salita, di ba? Katong magkitagdagko kay Nyabi. What if katong tag-anak kadagko, niya tag-anak kabaga, unya 100 ka panalangin na. No? Ang pagpasabot ang keys symbolize authority to open access the heaven. Manang giingon diha ni Jesus kang Peter because of his recognition kang Jesus. Mao na nga kung imong basahon ang tanang disciple apil ang kinabuhi ni Pedro, no?
imong makita gipagmatilan gid niya ang iyang pagtuo kang Jesus. Are you willing to die? Are we willing to die sa atong pagtuo, sa atong belief kang Jesus? Amen, aray. Amen. Oh, amen di ay. No? Amen! Mataas lang yung empowerment ni Christ na iya ang empowerment sa tibuok adlaw o sa tibuok kinabuhi. Sa ato, this authority is seen when the gospel is preached sa kinabuhi ni Peter. People are led to salvation to Christ, no? Ang pagigiingon niya nga binding and loosing refer to spiritual authority aligned with God's will, not personal power. Kani nga mga authority nga gipiyal sa Ginoo kang Pedro is not para sa iyang own consumption nga makabenepisyo siya, but by the will of God sa iyang matagpusan ka kinabuhi. Grabe, tsada kayo ang Bisaya anak paminawon. Ningon di anak, kanimo ihatag ko ang gahom sa gingharian sa Dios. Ang bisan unsa nga dili mo itugot dinhi sa kalibutan, mauman ang wala itugot sa Dios, o ang bisan unsa nga itugot mo mausab ang dili ang tugutan ngadto sa kalangitan. So, introduction pa lang ta, mga kaigsuonan. Brace yourselves. Naama ba ang atong mga igdulungog diha para pagpaminaw sa atong pulong sa pulong sa Dios? Amen! Amen! So, kung gihangyo, ang tanan nga nagulit og cellphone, no, please respect the presence of God. Kaya naata dire para mo simba, dili para mag-cellphone, dili para mag-istoryahanay. We are here para simbahan ng atong buhay na Diyos. Amen. So, respetuhin nato ang King, ang Lord sa atong taliwala. So, ang title sa atong pag-isbutan karon is Recognition Brings Release. So, ang pag-ila nagdala og pagpagawas sa panalangin. Or ang pag-ila maoy dalan sa pag-abli sa mga panalangin sa atong matag sa kakinabuhi. So your recognition of who Jesus is become the channel through which He releases His blessings to you. Amen? So ang atong pag-ila kung kinsa gyud si Ginoong Hesukristo mahimong agianan diin ipagawas niya ang iyang mga panalangin nga rita nato. Sa mga kang Pedro, sa ilang kapanahunan, no? Many people know the name of Jesus, but not truly recognize who He is. Some know Him as historical figure, no? And some as teacher, some only call Him on troubles. Kita na to, no? Sa kasaysayan ni Jesus, daghang mga tao nga muduo lang sa iya tungod kay nanginahanglan og milagro o tabang. Pero wala nila gi-recognize kung kinsa si Jesus. Ang ilang nailhan, kanina tao ni mo milagro, imuduol ko. Pero wala sila kailangan. Kanatay nga tao ang muhimog milagro, maoy gipadala sa amahan nga Savior sa ila, sa ato, sa ako, o sa ato ang kinabuhi. But when we truly recognize Jesus as Lord, Savior, Healer, Provider, and Son of God, blessings will begin to flow sa ato mata sa kinabuhi. So like Peter said, when Jesus asked, "Who do you say I am?" Sa galing ang answer ni Pedro, "You are the Christ, the Son of the living God." Because of that answer, his life was transformed and his calling was revealed.
one, Peter recognized Jesus correctly. Now, gi-recognize ni Peter si Jesus correctly. Si Pedro nakailagid sa gustong pag-ila kung kinsa gyud si Jesus. Peter did not call Jesus a prophet or a teacher. He recognized his true identity. Kung saan na-recognize ni Pedro, ang iyag yung tinuod na identification, identity ni Jesus. Grabe ang iyong pagtubag, no? You, how about you? Who do you say I am? Kung kita ang nasa lugar ni Pedro, kung i-apply na ito sa atong kapanahonan, so kung kaya itong itubag, magkatubag ba tayo sama sa giingon ni Pedro nga, you are the Messiah, the Son of the living God. No? Because Peter recognized Jesus, Jesus said, blessed are you. Because of that recognition, the blessing ning flow sa kinabuhi ni Pedro. Same sa ato when we truly recognize Jesus of who He is sa atong matag sa kinabuhi, ang tinuod nga blessing mo flow sa ato ang matag sa kinabuhi. Lakip sa atong pamilya, lakip sa mga tao na nagapalibot sa ato. Jesus gave him revelation. No? Revelation. And dili basta-basta nga revelation, no? Kanang revelation nga, buot pasabot yaris tanang nagpasabot, nagpadayag, nagpakita o pagpahibalo sa tinago ng mga butang. Kana nga butang nga wala pa masabti, gipakita na niya kang Pedro nga maunay mahitabo sa iyahan. Same sa ato no? Revelation from God is pagpadayag na kanang gikan sa Ginoo, personal na revelation na masabtan nato kalit ang usa ka butang na dili nato masabtan. Di ba sa iyo quote unquote tama, wala na mo kasabot sa akong kinabuhi. Pero kung naatay tarong nga relasyon sa atong Ginoo, atong masabtan nano o dili mapuno sa pagbabutbot ang atong kasing-kasing. Because klaro ang ingon sa Ginoo, He will give us His revelation. Dili worldly nga revelation, kung dili godly revelation na gikan sa Ginoo. Ang atong madawan. Jesus gave him authority of loosing and binding. Jesus gave him authority, no? Mingon ka na sa 19, I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven. So grabe nga anointing, grabe nga gahom nga gihatag sa Lord. Authority. And mo yung pinaka-crucial sa ato because kung unsa, ingon niya, kung unsa ang imuhang idili diri sa kalibutan, idili usab dito sa langit. O kung unsa ang imong tugutan dili sa kalibutan, itugot usab diha sa langit. Tungod kay gihatagan ng authority sa Ginoo. And kung atong hatagan og authority ang kaliyahon, ang problema nga mukhaon sa atong kasing-kasing, alaw gina sa kalangitan. Because atong mang-embrace. Amen, aray. Kasagaran sa ato, adili lang ako. Manamakaingon mo ba nga, sakit yan ang pulong sa Ginoo pag mukhaon ta niya sa kamatuoran. Pero kung mo'y hinungdan na makaayaw makapagmata sa ato, why na? Sabihan nagtuon pa ni makahilap tagsipod because sa pag-review sa Ginoo. Mo nang ingon ka ba nga, milisit man ko no. Kung madung ka ni mong tingog sa Lord, mo na milisit. Kay, imo mang gialaw, maglubog-lubog ka, di maglubog dyan ka. Kay imo mang gialaw. Kay imo man ang pulong sa Ginoo, I have given you the authority.
kadamahanan. Kailan kung kinsa siya, siya ang akong Savior. Dili lang sa akong kalam, dili lang sa akong espiritu, kung dili sa akong sitwasyon. He is my Savior. Pero nawala ng mga fighting spirit. Nakababa? Ang umano lang nag-email, nagkatawaran. Kung imong i-rate ang fighting spirit nimo, may imong ipaglaban kung unsa ang imong sa Ginoo. Makaingon ba kag 99.9% sure ko na naging panaro? 50%. Asa na? Or sama ba ta sa battery? Kapag mabot na sa iyang level na warning ang cellphone, ang gadget, na i-charge na siya, mabot na 20%, na itingog, nakabantay ka mo, madunggan din mo, lubat na. Dapat ako na nag-isaksak. Paano akong taon ninyo ang notification or warning sa inyong battery? Pag mabot na 20%, ang bot kung sa inyong battery, may nag Imunana na pagbangat ang fighting spirit ron na ipaglaban kung unsa ang saad sa Lord. Ikaw, ako, tingnan mo ako, katapad di, na ikaw. Okay. No? Ako, kita, asa nagdapit ang ato ang fighting spirit na ipaglaban kung unsa ang atong nahibalaan kung kinsa gyud ang atong buhi nga Dios. So if we truly recognize Jesus, He will give us also this kind of authority. So ayun ang kaingon si Jesus diana kang Pedro, I will give you the keys. Wala siya niingon diana o key lang. Isa ka buo, ingon siya keys. Daghan. Ay kutong keys. Kiss me, o no, Yahweh, sa kalangitan, na ihatag sa authority, no, to bind and loose sa mga pagsulay nga naa sa ato ang mga kinabuhi. But sad to say, wala exempted sa ato adori karong nga room. Apil ko igsoon. Dili na ito siya ma-exercise. Sa iyo kayo ng tanga, kailangan ang Jesus? Sa itong tubag. Siyempre, yun magitag. Nakailan. Nakailan magitag tanan. Amen? Pero dili sama sa pag-ina ni Pedro kung kinsa si Jesus. Kaya if we truly know, siguro na ina na nato siya, na Jesus lang. Or lisod kayo i-explain. Kaya kung ako ang pangutanhon sa akong personal opinion, yes, I know, my God. I know Jesus. Gilansang sa cross, namatay o gilubong para sa akong makasasala. Kabalo ko, nagamhanan siya, kabalo ko kung kinsa siya. Pero ang pinaka-sakit na question na akong ipangutana sa akong kaugalingon, sa mga time na mag-devotion ko, sa mga time na mahila ko, atubangan sa Ginoo. Kanang audible voice na may imong ba nga, nakailaman ka sa ako. Unya, ano magpadala mga anak imong dibati? Hindi mo katapat ayaw pagpadala. Kaya kung magpadala ka mo ng authority na imuhang itubutan, and i-allow ko na siya sa kalangitan. Dapat natay fighting spirit nga, ipaglaban ako ang akong pagtuo. Like them, like Peter, dili lang si Pedro, kung dili ang tanang 12 disciple ni Jesus, kung ang mga tao nga wala pa naisulat sa Biblia, nga wala nato nabasa, nga gipaglaban nila hanggang dulo, hanggang kamatayan ang ilang pagtuo kang Yesu Kristo. Niingon pa rin ang Luke chapter 10, verse 19. I have given you authority to trample on snakes and scorpions and to overcome all the power of the enemy. Nothing will harm you. No? Siya gihatagan na niya authority to trample on sa mga
pagsulay sa kinabuhi. Ingon pag-yun niya diha, to overcome all the power of the enemy. Walay gilagpasan. Walay kingon ang Diyos na kanilang magahon sa enemy, kanilang mapagsulay, kanilang masakit. Unsa may gahon sa enemy nga nasa atong kinabuhi? Ang kaluyahon, no, ang mga pagsulay, ang temptation, mga sakit, mga balatian, mga kawaladon, para mawala ta sa pagpangalagad sa Ginoo. Patingon ang pulong sa Ginoo, I have given you authority over all the power of the enemy. Kung kinibili maka, pasakit sa inyo nga. As long as magpabilin ta sa Ginoo. As long as bisag unsa sa bisag unsa nga panahon, like Peter, ang atong confession o pag-ila kang Jesus Christ, dili mo waver. Mura ba din ang sakit natong mga Kristohanon? O sa akong alam nga sakit? Pag manatugan ng daghang mga pagsulay, kani yung kwarta, pag mauna bibli, ay, ambot. Mas may pang bulagan. Talagang bulagan ka na, nagdagan ka kwarta, malipayan, manjabong ka. Mubati ka kasakit, pero may mga kibir. Mag-shopping ko rin, lahat ko nito. Bahala kang lablay para okay ra. Pero pag kwarta rago, nanulay ang inyong kaluyaw, akong kaluyaw. No, kanagyon, nanuman na. Pag kanaganin ang mawala sa katawin, sa kumusimba. Wak completing. Mano na yun na, pastor, di lang sa pag-appear sa prayer meeting or sa soaking, o dili ko makasimba karon eh. Naglain yun ang akong pamati. Dili man ni ang physical nga pagpamati, kung dili nagpadaog sa spiritual nga kaluyahon. Kinsa na'y nagatry ana? Ako nagatry ko. Dili na ako nagipanghinambog, but to encourage you nga dili unta ninyo sundo. Tungod sa akong kaluyahon, tungod kay di na ko kasabot sa akong kaugalingon, namakak ko. Pinchat dayon ko, Pastor, maayong gabiin. Dili gay ko maka-appeal o soaking tungod kay naglain ang akong pamati. Pero dili mo siya bakit, di ba? Pamati, wala man ko nag-mention ito physical. Basta niimon lang ko nga, naglain ang akong pamati. Pero ako na mabuabot sa pastor na, naglain siguro ang lawas. Basing ito ka ng migraine, basing isakitan o diyan, basing didismenorya, pamati. Pero lahi nga pamati ang akong gibati. Discouragement, kakapoy sa una-una, kakapoy sa emotion, kakapoy nga di ko kasabot. Mas maayong pang hinalitan na lang ka kay okay ba? Pero kanibitaw, spiritually drained ka, ambot. Tanan nga sakit, murag mo gawas tayo, lumingon tayo ka. Hibati ko kanyo. Ialaw na ito nga i-consume tahan na situation. But, kaya kayong kulong sa Ginoo, I have given you the authority. Pero kung sa authority, ang ialaw na ko at tumatay, ang katapol, ang ka-discourage, no? Kaya nung kung Lord, di ko naging ko, night time, lumantat gihapon. Ano na ko ka? Napot sa kung kuan na. Ano ko? Ano din sa oras? Sa orasyon, magdula sila silpon, magdayda ko. Alas 2, sa ko din ko na mga, happy ko mo, simbahan. Soaking na po. Apoy mo, nadin sa kong muna ba? Ilan sa kapong magbuma. Nag-remind ko sa Lord, hindi mo na puputrohon. Kung nag-chat ka, nag-iingon ka, nag-gain mong paminaw, isa walay gibati imong lawas. Hindi naman. Sige, wait. Bago ko, malagluya ang lawas, malagluya ang physical, pero gidaog na ko ang akong kaluyahon. Because I know my God is. Iniabot sa punto nga nanghila ko sa Lord na nag-ingon ko nga, pwede ba this time? Grabe yun akong hilak, because naulang ko ba? Anong dapat dili ma-normalize sa ato? Sige lang, our God is the God of many chances. Masinagtulon ang atong Diyos. Once na ito nang i-normalize ang inyong kinabuhi, paulong ka anak ang normalization. Once na dili ka muga, bati o guilty, ambot, kung saan ang sitwasyon, asa ka padulong.
Because dili na siya sa atong igsoon. Atubangan sa Ginoo because imong gialaw ang kalayahon. Wala nimo gi-fight ang imong pagtuo, ang imong pag-ila sa Ginoo. Imong gialaw nga ipadaog na nga pagbati. And dili mahimaya ang Ginoo anak. Isa lang ang konklusyon anak. Nawala gid ang atong pagsalig ug pag-ila sa Ginoo. Inikwan sa akong prayer. Diba? Kailan akong kinsapo? Moray lang na mga malikot gid sa akong pag-angko. Kung wala na yung gawas, mahilang na lang ko umiinom sa Ginoo. Lord, basta, mga kayo sir, ang akong dahilan, kung nagpabilin sa akong kasing-kasing, milagroso ka na Diyos. Kaya ko ni mo ipagawas. Ang nagitang murag, ano ng inyong body, wala may gibati, pero kanong murag, manang ka. Kailangan ibarili mo, binurdi ka kabangon sa bed. Kanang inana sa level of discouragement and murag wala na kanang murag wala na gay kanang kalipay sunod sa iyang kasing-kasing ba? Ngayon ana. Yung ingon ang Ginoo nga kailangan magkakanak ko. Bangon! Sama sa giingon no sa kang Lord sa kang Joshua ba na or kang David, nalingon nga bangon, pagpakalalaki. Sa mga time na ningatubang sila o Geralt, hindi mo sila naluyahan ba? Hinaan mo na ka-powerful na ngayon sa mga tubang Joshua, no si Joshua, eh mura siya nalusyapan. Pero ingon ang Lord sa iya, bangon, be a man that knows your God. Pero sa'yo maglibog po ang Ginoo. Sa ato Kung tungod sa atong kalinggo, mahupaw na lang. Pero ang Ginoo, magtanaw sa ato, magpanglingo. Huwag na gini akong anak. Murag tiki, na madunggan ninyo sa inyong mga balay na masilid. Na, kung makaistorya pa ng tiki, may yun. Yan na po. Na, dagan na ba kayo nasa atong panimalay. So, ayaw i-normalize nga paundayunan ang imong pagbati o ang akong pagbati. O nang bangon, be a man na naay Ginoo. And because of this kind of authority, Jesus is given to those who truly recognize Him, serve Him, and obey Him faithfully. Kani ka mga authority, ihatag lang niya sa Diyos. Sa katong personal na relasyon sa iyaha. Sa katong nakaila sa iyaha. Sa katong bili mo biyak sa iyaha. Sa bisan unsa nga panahon. Sa bisan unsa nga higayon. So tungod ani, niingon si Jesus, yatagan niya, Jesus gave purpose sa kinabuhi ni Pedro. No? Sa iyang na-recognize. Sa mga panahon ba, kita po, nag-recognize or nakuan bagid ninyo sa inyong kinabuhi nga kabalo na bagid ta kung unsay purpose nato sa atong kinabuhi, asa ta paingon, unsay atong paingnan, unsay atong ganatan. Or most of the time, makaingon ta nga naikalingkod sa atong life ba, unsay bagid purpose sa atong kinabuhi. Tama na bagid ko dinhi, mumata, maligo, mukaon, mutrabaho, muuli, matulog, mga saba, masuko, sa puton. Routine na lang ba ang akong kinabuhi? Ingon amin na lang bagid ko, pagsulay, kakulangon, mga balatian. Ano ba ni akong purpose? Umabot din sa punto nga moingon ka sa Ginoo. Kung kabalo ka lang ko Lord nga, ingon ani dahil akong kinabuhi, may pagwala na lang kung imo gipagkatao. Muhilang tayo. Kung kabalo ka ko Lord nga, kung imo pa kong papiliyon, nga milisit, magpagkatao ka o dili. Piliyon yun ako, Lord, nga muingon nga dili. Dili na lang ko sa langit. Eh kung kabalo, paday ko, magmuli akong maagian. Inana ko kadramatic atubangan sa Ginoo. Dili ko gusto magpagkatao. Pero sa diha, nga magkaroon ng personal na relasyon, personal na communication, personal nga pag-ila kung kinsa gid siya.
ang atong kinabuhi ma-change sa katong walay meaning into a meaningful life. Magkaroon og tama nga direksyon, magkaroon og tama nga paingnan ang atong kinabuhi. Amen. Because God nag-ingon sa Psalms 19 verse 105, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Kay ang pulong sa Dios mao ang timon. Kasabot mo kung sa'yo timon? Guide. Lalong siya nga Bisaya, no? Ang generation karon ginakaila. Kung sa'yo timon? Giya, guide, kumpas sa mga tag-adlaw sa atong matag usa ka kinabuhi. And the Word of God, sa diyang basahon na to ang Word of God, is like also hearing the voice of God nga nag-direct, nag-correct, nag-rebuke sa atong daily nga pagkinabuhi. Mao'y mapa sa atong matag usa ka kinabuhi. Mo nag-importante kaayo ang ato ang pag-devotion, ang ato ang mga prayer, ang ato ang pagbasa, pag-sing sa iyang presence, because the Word of God and the God mismo mo idea ani nga kinabuhi. So, recognition came first, then release followed. Ang pag-recognize na to sa Ginoo, mag-una ay sa ang panalangin mo abot sa ating kinabuhi. Amen. Ang ikaduha, how do you see Jesus affects what you receive? Kung sa unsang paagi imong pag-ila, kung giinsan nimo pag-ila si Jesus, maka-apektar sa mga panalangin na atong madawat. They said, naingon kaya sa babaw ni Mary, inabaging hinunan si, is this man the carpenter's son? Mauni ang ilang pagtanaw kang Jesus. Because of unbelief, they miss miracles. Some people see Jesus only as emergency help. Some see Him only on Sunday. Some see Him only as religion. Some see Him only as last option. Kanang wala namang good choice. Si Jesus na lang yun ang akong kadaganan. Gihimo na tong last option ang Ginoo sa atong kinabuhi. Amen, aray. No, isa diyang kaya pa sa atong kabubuton, kaya pa sa atong willpower. Wato na to ang tanan. Walay panangid sa Ginoo, walay pagsing sa Ginoo, ang tanan mapagbuot-buot atong gihimo. Pero sa mga time na mahaba na, diya na dayon magdrama-drama balik sa presensya sa Ginoo. Ako lang ba ni? Ako lang ba ni? Inaanak sa Ginoo? Most of the time, sometimes, or most of the times, na ato din ginahimo. Sa mga panahon na okay pa, sige, okay lang. Pero sa mga panahon nga i-allow sa Lord, nga imukmuk na, ay napadayon mo balik diha sa Ginoo. But when you see Him as King, as Lord, and source of life, we open our hearts for His move. We are able to give our all, even if we are tired, even if we are discouraged, even if we are tempted, even when we are facing trials, temptations, troubles. Mahatag nato ang atong pinaka the best of everything sa Ginoo because we know who He is sa atong kinabuhi. Even makaingon ka nga, Lord, wala na ko'y kusog. This is my last strength. Mauna gid ni ang akong una. Pero mas pili ko na ako. Nga ilawod ko, pinsagid ka. Pili ko na ako nga dili yun mo waiver ang akong pagsalig o pagpila nganhat kaniya. We are able to give the best of our time, the best of our finances, the best of our energy, the best of our worship, the best of our praise. Amen. Pero usahay sad to say, sa diyan ato siyang i-praise.
Pero, ang reaction, Lord, you are, mura mag-unawihan sa pagkahubo. People from every nation and time, from generation, grabe na mugat ng worship leader, from generation, we worship you. Pero, hallelujah, hallelujah. Ingon ano ang dating. Sa ano ang matapos sa kinabuhi, ang pinaka-sad to say, we're not giving God the best of our best. But we give Him sa atong mga leftover. Leftover of our best. Leftover of our energy. Leftover of our worship. Leftover of our finances. Leftover of our faith. Aray. Amen. Huwag yun ang nakaitabo sa ato, sa'yo makaingon ka nga. Pero sa'yo maibalwin na to, ano man laging pag kanabitang mga bulato sa gawas. Nga naman, nga ihatag man nato ang atong best. Labi na sa mga trabahante. Nga naman mahatag nato atong the best because na ay performance evaluation. And we need to give our best. Because dili lang sumikat ang atong trabaho, ang atong sweldo. Why? Why ang laag? Why ang concert? Atong ang bangko? Grabe ka puno sa kamulan. Pero tanawa ang simbahan, asang mga tao. Pag-iskutan ang prayer sa online, pipila lang ang apil. Aray. Aray, amen. Aray. This time I say aray. Dapat mabago, ma-in-tune, ma-refresh ang atong pagtanaw kung ginasagit ang atong buhay na Diyos. Because diha mahimong tama. Kung mahatag nato ang atong the best sa iya, dili tong leftover. You know, when nagtuon ko, ani grabe na kong hila. Because this is one of my devotion. Kanang audible or still small voice of the Lord na mag-convict sa imuha. Natawgon pag ka sa Holy Spirit na may listen, you're not giving me your best. You are giving me your leftover. And what is peace? Nga nasa imong kasing-kasing. Pasabot mo kung sa'y beast, mananap. Nga nasa imong kasing-kasing. You are not you. The way I created you. Mas piliuli mo nga dili kunin mo ilon. Sakit may istoryahon ka sa Lord, anak. Mas gipili ni mo nga i-deny ko sa imong mga circumstances. Yet you know who I am. Yet you know how powerful I am. Kung nag-istoryahan ka imong anak sa Ginoo, sakit o rebuke na siya. But wala tayong mahimo. Kaya ang pulong sa Ginoo, mao'y magpapaayo sa ato ang mata sa kakasing-kasing. And ikundi ana sa Hebrews 4:12. For the word of God is living and powerful and sharper than any two-edged sword, piercing even to the division of soul and spirit, and of joint and marrow, and is discerner of the thoughts and intents of the heart. So ay ang pulong sa Dios sama sa duhay suwag nga modulo sa atong kasing-kasing nga murang idunggan sa kasakit. Kung imong gawaton ang pulong, ang pag-review sa Ginoo, ang pagpahinumdum, ang pag-correct, masakitan lang. Pero ato din gawaton. And ang kanang sakit mo'y magtudlo sa atong humility na magpakabos sa Ginoo. Nga yes, tinuod ingon ani, O Lord. So, isa sa among nagatunan sa, ito kayo itong ispilaan. Ang sa gitawag na ito na? Homiletics. Na si Pastor, itong inlog ni Pastor Joe, na-remember na ko sa iya nga. If we preach the Word of God, sakit man na siya, dapat ang mubarog diri, dili mga yung sorry, nasakit ni akong ipang istorya. Because this is the Word of God.
And the word of God is like the sword, living and powerful, sharper than any two-edged sword. Amen. Kaya kung tinuod pa, na nailhan nato ang Ginoo, bisag kung sa kakabisi, naagit tayo panahon ng simba sa atong Pilipinas. Pero sa kakahitabo, asa ang atong mga kaubanan? Usahay, makainitang, murag-murag na ako paglao ng pinaluak, Lord. Kaya bisag kung saan ako paluak, nag-ampo lang ko. Pero matingala ko nga nung paundayon lang sa mga tao, makainabagit ka sila nimo. Anong mas pili ko nila ang kalibutan compare sa imo? Wala man ta nag-ingon nga dili lang dapat nga lugar simbahon ang Dios sa simbahan lang. Because bisag asa nga dati pwede na tong simbahon ang Ginoo. Amen? Amen. Right? Pero kani is a kind of fellowship na maghatag sa atong agkadasig na makita ang atong mga kaigsuonan nga musimba. Kay kung kinsa tong mga naluya, makatapat aning kauban nato nga nagkalayo, matakdan usab sa iyang kalayo. Kanang mga panagway, tanawan ang imong katapas, tanawan ang imong igsuon, ingnan ang imong kinabuhi, naghatag ka na kong kadasig sa mga panahon na mahimo kong kaluya. Or basin, ingnunin mo na imong kawan ang imong panagway, naghatag na kong kaluya. Or naghatag ng kasabot, no? Ayaw diliingon, anak. Naghatag ba kadasig ang atong mga kaigsuonan? Amen. So, ang pag-correct, ayaw mong kabalaka. Kaya ang una, gidusla ka nga mga pulo, ako mismo. Pag ako lang direlay sa atong akaron. How hurtful nga words sa Lord na makapahigmata sa ato ka. No? Ikatlo, when you recognize Jesus, He releases His blessing. Pero, usahay, wala man itong giapas. Nganong maduot pa sa iya. Kung pangutanaw ka karon, unsay basol? Nganong musimba ka? Ikaw o ako nganong musimba ta? Unsay rason nganong mag-devotion ta? Unsay rason nganong mo pray ta? Unsay rason nga muduol ta sa Ginoo? Mangayo ko, Lord. Amen na kayo? Ang pinakatong usahay, dili man na sayon. Ay, dili man na kanang mali, mabubuot ang mga ngayon sa Ginoo. Because our God is a God na tag-iya sa tanan. Kaya klaro niyang kulong mamuhatag yun siya sa iyahang mga anak. Mahimo lang na siyang mali kung ang iyong sinipagduol sa Ginoo is ang kanan ng ang pumo. Manang ibuhata sa Lord, isang po sa pinaka nagrema sa kong kasing-kasing, sukad niya, nakailang ko sa Ginoo. O sa atong pinaka-worship, pinaka-tumong, nga nung naataan nga kalibutan. O sa'y tumong sa atong kinabuhi, nga nung buhing patag karon. O sa'y purpose nga nung ipagkatao ta. Na yung sa kakanta, na mo niyang tumagali nga pangutanan. Thou at your feet, oh Lord, is the most high place. In your presence, Lord, isa'y na kami Christ, kayo po. I see your face, I see your face, ang chorus. There is no higher calling, no greater honor than to bow and kneel before your throne. I'm amazed at your mercy, embraced I'm amazed at your glory, embraced by your mercy. Oh Lord, I need to worship you. Muna ang purpose sa atong kinabuhi. Walay lang pinaka-higher nga tawag, dili ang imong kurso, dili ang atong pagkadato, dili kung unsa ang atong naabot, kung dili ang pag-worship sa atong buhi nga Dios. Amen? More ang pinaka-higher nga calling, dili ang blessing.
You know the real blessing is, ang tinuod na panalangin, unsa gid ang tinuod na panalangin, mga igsoon, is dili tong unsa ang mahatag ni Jesus sa ato. Ang tinuod na panalangin, katong nakailata kung kinsa gyud si Jesus sa atong kinabuhi. Amen. Mo nang tinuod na blessing. Kay ang blessing, mo follow na siya when we truly know the Lord our God sa atong matag sa kinabuhi. Amen. If we recognize Him, no, as our Savior, He releases forgiveness. If we recognize Him as healer, He releases His healing. If we recognize Him as Lord, He releases direction. If we recognize Him as Son of God, He releases eternal life. If you recognize Him as miraculous working God, He will perform miracle sa atong mga sa katinuod. Tama sa kong ingon, the greatest blessing is not what Jesus gives, but knowing who He is sa atong matagusan kakinabuhi. Amen. Amen. So, ang pagkakana karon sa atong application, Jesus asked, "Who do you say I am?" Pangutanong ka sa Ginoo karon, mismo diyan sa imong gilingkuran. Who do you say I am? Not what others say, not what religion say, but what do you say? Who Jesus is. Your answer determines your expectation, faith, and surrender. All in all, dapat mahimong tama ang atong pag-recognize kang Jesus sa tanan nga panahon, sa tanan nga sitwasyon, sa tanan nga higayon, sa kalipay o kasakit, walay mabago sa atong pag-ila sa iya. Kinaay mga tendency or kinangyahan na gid nato ang atong pag-ila sa Ginoo nagdepende sa mood sa atong kasing-kasing. Tama? Kung naabot ka sa happy mood, grabe ang imong faith sa Lord. Pag naa ka sa kadagaya, grabe ang imong pag-worship, ang imong faith, no? Pero how about ibutang ka sa Lord sa usang ka circumstance na dili kaaya-aya para sa ato? Same pa ba ang atong pag-recognize sa iya? Gamanan pa ba gihapon siya? Siya pa ba ang Messiah na atong nailhan? The Son of the Living God, the promised Savior? Sad to say, ang atong pag-ila sa iyaha, murag sama sa dahon ba magipalit sa hangin, nga kung asa daton dito sa manana lang ba, murag balog, nagyang pa sa hangin. Kung asa daton dito po, pero dili na siya dapat mao'y mahimo. So nako'y ipakita, sa atong conclusion, Peter recognized Jesus and blessing follower. Today, if we truly recognize Jesus for who He is, sa atong kinabuhi, our life can change. No? Recognition invites, release, revelation brings manifestation, o ang pagtuo, mag-open, o mga puntahan sa panalangin. So dapat mainhan nato si Jesus sama sa pagkila ni Pedro, no, sa iyaha para mo follow ang tanan. So, sa next slide, na yung mga spiritual names of God sa Bible, no, to reveal His character, power, and relationship with His people. So, Elohim, no, isa na yung nakadumot na taani, God, the Creator, or Mighty Ones. Yahweh, or Jehovah,
the Lord self-existing one. So, buta-sabot, naana siya. Sukad, masukad, na wala paghihimo ang kalibutan, nag-exist na ang Lord. So, Adonai, Lord, Master, paglikag El Shaddai, God Almighty. El Elyon. Hallelujah. So, mauni ang tagline sa Shell, Hagpol, nga gipanag-iyahan ni Nick Sultan. Mauni ang tagline sa iyang gawas na ang pangalan na Shell. Ang tagline ng anak niya, pangalan sa iyang Shell na mga franchise is El Elyon 1, 2, 3, abot na bag 4? 4. So, the Most High God. Ilahang gipataas ang Lord sa ilahang istasyonan. So, pag may El Roy, the God who sees me. So, El Roy, ang Ginoo nga nakakita kanimo o kanako unsay atong sitwasyon. Walay nalilong sa iyaha. Amen! Jehovah Jireh, the Lord will provide. Mga ng mga Greek name, no? Sa Lord, or sa biblical or spiritual name nga sa atong buhay na Diyos. Jehovah Rapha, the Lord who heals. No? He is our healer. Jehovah Nissi, the Lord, my banner or victory. He is our victory sa tanan ng mga atong gipang-atubang ani nga kalibutan, sa mga battles na atong giatubang. So Jehovah Shalom, the Lord is peace. Sa mga panahon na nasa pag-ubot, siya ang atong kalinaw. Next slide. Jehovah Chidkino, the Lord our righteousness. No? So, lisod siya i-pronounce. Akong gi-research, siya Chidkino, the Lord our righteousness. Jehovah Rohi, the Lord my shepherd. Emmanuel, God with us. These names reminds us that God is everything we need. Provider, healer, protector, peace, shepherd, and savior. So dapat matama ang atong pag-ila sa atong buhay ng Diyos. Amen. Kaysa dihang matama ang atong paglantaw sa ato ang buhay nga Ginoo, dili pwede nga dili ta mahimong magmadaog. Because kaya na to. Because the God, our Lord, is everything to us. Wala na'y makulang pa. Kanato kung naa siya sa ato ang kinabuhi. Amen. So let us all stand. So karon na kabuntagon duol ta sa atong buhay nga Dios, no? Sa pagpaubos nato sa atong kaugalingon nga kaniya. And let us ask the Lord nga ipasusi ang atong kasing-kasing kung kumusta na ang ato ang matag usa ka relasyon nga kaniya, kung kumusta ang ato ang sitwasyon nga kaniya, how deep ang ato ang pag-ila nga kaniya. Hallelujah, hallelujah. Ginoong Diyos, padayon ka na mong nagipasalamatan, Ginoo, karon nakabuntagon sa imong pulong, nga imong gipaabot nga rin ka na mo, O God. Salamat, Lord, ng imong pulong, nag-imong nag-inlight sa among matagos sa taon ang una, sa among kasing-kasing. Salamat sa imong pulong na nagpahinumdum, O God, that you are the God we are serving, who is powerful, who is miraculous. Na ikaw ang Ginoo nga mong ialagaran, Ginoo nga lahat kanimo ang tanan, o wala na'y magkulang ang kanimo. Salamat sa imong pulong nga nag-review. Salamat sa imong pulong nga nag-correct, O God. Salamat sa imong pulong, Ginoo, nga naghatag sa nunay ka namo, Ginoo, paglaom o pagdasig, O God. Padayon na susiya nga mong kasing-kasing. Come on, church. Ipasusi sa Diyos ang imong kasing-kasing. Padayon na susiya nga mong kasing-kasing.
kasing-kasing Ginoo sa mga kaliyahuan nga among gibati o God, sa mga panahon Ginoo nga dili tama ang among pag-ila kung kinsa ka. Pasaylo kami Ginoo, nga the most of the time among kang na-neglect, most of the time Lord, lahi Ginoo ang kakabutang sa among kasing-kasing. Hindi ko ikon na nakailami kanimo, but Lord, tamon lang sa pulong wala sa among kasing-kasing o Diyos. Pasaylo kami nga sa most of the time, O God, dili tama ang among pag-ilangan hang kanimo, lahi ang among pag-ilangan hang kanimo. Labi na Lord sa mga panahon, Lord, sa kalistanan, sa mga pagsulay, sa mga temptations, sa troubles, kayo ang ginalaw sa among kinabuhi, Lord. Ma-waver ang among pag-ila, mugamay ang among pagtuo, kung dayunan na mo ang among pagbati, O God. Forgive us, Lord. Salamat Ginoo sa makananayon imong grasya ug tugma nga bisan pa Lord sa among pagkamalapaso, O God. Bisan Ginoo sa mga panahon nga mugamay ang among pagtuo, nga mawala ang among pagtuo, wala dinimo gibuhian, padayon dinimo gigunitan, O God. Padayon kang naglagdag ka na mo. Bisan tuloy mga panahon, Lord, ganing buhi na gibingan na kanimo, wala dinimo gibuhian, O God. Hallelujah! Imo aming sama kang Pedro, Ginoo, nga kung imo ming pangutanon kung kinsa ni ka, Lord, tama ang among matubag, tama ang among pag-ila. Umagay mo mi nga, Lord, nga nakailangan kami kanimo, nakailangan namin kung kinsa ka, nakailangan mi Ginoo, nga kamahalan kami lagruso ka, ikaw ang Bisaya, balahan, kamahalan. But Lord, pasaylo kami, nga naay mga panahon, napiliyon yun na mo nga ma-discourage, mas piliyon yun na mo nga dili mo to, mas piliyon na mo nga i-impress kung saan naasahan mo, mas piliyon na mo ang among kaluyaon. Oh, forgive us, oh God. Forgive
i-change, oh God, forever. Abli ang among mga mataw kasing-kasing, aron mas mailan ka namo pag-ayo, not only as Savior, but as Lord, Provider, Healer, and King, oh God. Likuna ang mga naluya, nasiga ang mga gikapoy, ugat tagi o kanina mga tago sa kakasing-kasing nga dunay kabalaka, oh God. Let your blessings flow into every home, every family, and every need represented her today, oh God. Magpagawas ka o kaayuhan sa mga masakiton, provision sa mga naminahanglan, restoration sa mga nagkagubang relationship, oh God, and hope sa mga nawala na puso. And let faith arise in this place, and let every heart be fully surrendered to you, oh God. In the name of Jesus, in the name of Jesus, Lord, open our eyes to know you more, recognize you as Savior, Lord and King. Release your blessing and power in the life of your people. Change our hearts and strengthen our faith in Jesus' name, oh God. Oh, and today, Lord, this is first Sunday of the month, oh God. Salamat, Ginoo, that this is to remember your sacrificial love nga imong gihimo ngadto sa cross. Heavenly Father, we honor and glorify you by giving your Son Jesus to die for our sins. O karon nga buntag, padayon nimo nga susiyo ng among kasing-kasing and make us worthy to partake this, O God. Salamat, Ginoo. I lift up also unto you your children na mag-serve sa Holy Communion, Lord. Bless them as they serve your people today, O God. In Jesus' name. Hallelujah. In the same way, after supper, he took cup and saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Ginoong Jesus, salamat sa imong bilirhon. Salamat sa imong lawas nga nakuba ka kanamo. Salamat, Lord, sa kasakit ni imong giagwanta aron maayo, maluwas o mapasipuli sa amahan sa pagdawat namo ni ining tinapay na naghinumdum sa imong tugma o sakripisyo. Likuna ang among lawas o launa o espiritu. Ayuha ang tanan nga mga kabukaton sa among kinabuhi o tabangin ni nga magkinabuhi nga matarong para kanimo sa pangalan ni Jesus. Let us partake the bread. In the same way, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Let us also partake the juice. Ginoong Jesus, nalayo lang mong pasalamatan na imong bililhon nga dugo nga giula sa krus para sa among kaluwasan, kapasayloan, sa among mga sala, sa pagdawat namon ni ining upa na ginundong kami sa imong sakripisyo o gugma. Ugasi kami sa tanan namong mga sala, limyuhin namong kasing-kasing o pagkuha ang among espiritu. Salamat ni pinaagi sa imong balaan na dugo. Aduna kami kadaugan, proteksyon o pag-ung kinabuhi. Tabangi kami nga maglakaw sa pagkamasinugtanon kanimo adlaw-adlaw sa ngalan ni Jesus. And today,
We declare that Jesus Christ is Lord over our lives, over our families, and this church, oh God. I declare that every heart will grow deeper in knowing you and walking in your truth. I declare that the blessings, favor, and open doors shall be released over your people, oh God. I declare healing over the sick, strength over the weak, peace over the troubled minds, and joy every heart, oh God. I declare that no weapon formed against your people shall prosper. Every plan of the enemy is broken in the name of Jesus. Fear, confusion, love, and discouragement have no place among us. I declare unity in this congregation, love in every family, revival in every heart. Let faith arise, let hope be restored, and let your presence be strong among us, oh God. I declare that this week shall be filled with divine appointment, answered prayers, protection and breakthrough. Your goodness and mercy shall follow us wherever we go. We receive all this lightly in Jesus' name. Amen. Yes, hallelujah. Let us clap our hands and dance before the Lord. You turn my morning into dancing. Remove all my sackcloth and clothe me with joy, 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 joy. Let my heart be sing to you and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. You turn my morning. You turn my morning into dancing. Remove all my sackcloth and clothe me with joy, 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 joy. Let my heart be sing to you and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks to you. For you have set me free, you have set me free, brought me to liberty. And I can never be the same again. I live in victory. Just Jesus died for me. Say I want my life. I want my life to testify. I want my life to magnify. I want my life to glorify your name. Oh, you turn my morning. You turn my morning into dancing. Remove all my sackcloth and clothe me with joy, 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 joy. Let my heart be sing to you and not be silent. Oh Lord, my God, I will give thanks. Oh Lord, my God, I will give thanks. Oh Lord, my God, I will give thanks. Oh Lord, my God, I will give thanks to Praise the Lord. Na-bless pala. Nagtuo ko nga ipanalangin na ito. So nawala na ba ang atong mga kalaay? Nung kaniya ito, hindi na oras sa mga kalaay ko ba? No, kanang yan nga oras maluyahan ko. So wala pa na ako masalti. No? So wala pa na akong maili ang Diyos. Pero sa dihang na ilanan ako, maghinam-hinam lagi ko. Magkahatag sa akong ikanang bulok. No? Kaya, usa sa mga maayong butang na ginabuhat o ginahimo sa mga Kristohano is ang pag-uli sa mga ikanang bulok. Amen ba? Pinintay sa nopel. No? O, dili na ito
nato isipon kung usa kadako. Ang ato na lang isipon mga igsoon is ang mga benepisyo. Amen ba? Nung nag-iyon ang pulong sa Diyos, din sa Luke chapter 6 verse 3, palingon ko. Ajay. Sa Luke chapter 6 verse 3, tingnan din, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaking together, and running over, will be poured out in your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Yun po sa Bisaya, ang isun. Ako po sa Bisaya. Paghatag ka mo, sa inyong isig katao, huwag ka mo hatagan, o madawat ninyo ang hustong takos, o sobra magani, nga mag-awas-awas, kini, ang sudlanan nga inyong gamiton, alam sa uban, mausap ang gamiton, alam ganinyo. Grabe no? Grabe ka, kanindot ang ulong sa Ginoo kung atong sabton mga iso, no? Nag-aawag ka nato na buhatag ka rin tungod kay kinahanglan sa atong Ginoo, o kinahanglan niya. Kung dili, buhatag ta kay ang panalangin gikan kaniya. Amen ba? No? Una, ang paghatag dili kawalan-on, kundi ang pag-apply sa panalangin. Kung kita mohatag ang Ginoo sa magbalik sa iyang mga pinagdulong mga panalangin. No? Dili lang igo lang nato, kundi sobra pa kayo patod pa. Mag-awas-awas. No? Sa Tagalog pa ito, siksik, liglig at umaapaw pa. No? Amen? No? Kadua, ang atong kasing-kasing sa paghatag importante. Kung kita mo hatag malipayon o matinudanon, ang Ginoo nagtanaw sa atong kasing-kasing o siya ang muriwan ato. Amen ba? No? So, atong sa mga benepisyo nga atong kuha sa atong pagtuman ng igsoon. Una, ang panalangin na sobra pa sa atong gilauman, dili lang pinansyal, kundi apil ang kalinaw, proteksyon o grasya sa kinabuhi. Kung i-share ka ganina, mailang atong Ginoo. Baangkong yun nato ang malipay. Ang kalinaw o proteksyon. Yung ikadua, ang paglikon sa atong pagtuo, maghatag ikalikon sa matag paghatag, magsalig kita na ang Ginoo may atong mga provider, Jireh. Amen ba? No? The Lord is Jehovah Jireh. No? Ikatulong pagpukas sa putahan sa grasya, ang Ginoo nga naghatag o ang mga oportunidad o panalangin na dili nato masabtan o dili nato mahandulaw. No? Ikaw pa, ang himong panalangin sa uban, ang atong gihatag magamit sa buloton sa Ginoo o makatabang sa uban. Hinudong winsoon na ang paghatag dili ka kabugaton, dili pero usa lang ni siya ka pribilehiyo nga kita maghatag karon ato nato kini o adunay kalipay. Amen. Pagtuo bugmarya sa Ginoo. Magabot ang mga iso. Langit mo ba ang Diyos? Gabalik kami sa pagdulog niya. Kita salamat. Yung kapadayon ka nagaban ka ng salamat Lord sa gayon. Ang kami makaulit ng sa may ganapulo. O panalangin niyo matapusa. Amen Lord, ang tanan ng mga mag-uuma. Ikaw Lord, ang mga panalangin, maghatag sa kadaya-gaya, sa ilang mga abot, sa ilang mga pananong, sa kahiyopan ng ilang iatiman. Amen Lord, sa mga negosyante, ako mga pag-ampong Ginoo nga ikaw mga panalangin, o maghatag sa pinong mga ginansya Ginoo, halang sa ilang adlaw-adlaw nga panginahanglan, sa mga trabahante Lord, ihatag ka nila Lord, ang increase, promotion sa ilang trabaho, o kang maayong maglawas kanunay. I-bless usap ang tanan, ang mga tanan nga nagagahit sa mga ikanapulo. Itugod na kami tanan magkalahutay, o kining tanan ang ipangayo, ang tanan nga magamit, ang gamit lamang
alang sa imong kahimayan. In Jesus' name I pray. Amen. Mayong buntag pag-usap, no, ang padayon ay namong giawhag nga mahimutang mo support financially sa ato ang mga kaigsuonan, no, pero sa kinabuhi ni Pastor ni Pastor Mike, no, ni Pastor Rene, ni Daddy Elmer, o ni Ate Weng nga mo apil sa Bless Me, Brother Eddie's Call of Ministry karong maabot ng March 18, May 17. O isa sila kasimana dito. So, anything that comes from your heart, no, nga atong isip, makatabang sa ilang pang-rental, sa ilang pamasahe, sa ilang allowance, while mag-eskwela sila sa Cagayan. So, while closing prayer ta, so ato ang i-drop ang ato ang mga offering, atong mga seed sa box nga kaning dalo ni Jordan karon na kabuntagon. So let us all stand. Let us pray. Ginoo nga labing kamahalan. Salamat kayo ni nga ka-utuhon. Salamat sa pulong nga kanunay nimo nga gihatag sa matag usa. Lord, kato nga mga pulong nga gamit namo alang sa among pagkinabuhi dinhi sa kalibutan. Salamat usab sa nagdala sa imong pulong. Kadayon ka nga mag-protect, mag-anoint, mag-provide sa ilang mga gihinahanglanon. Even, O God, panahon sa kulay kanoyahon Ginoo. Salamat nga padayon ka nga magdasig kaniya. Panahon, Lord, even sa iya nga bana nga ato asana yung dapit, padayon ka nga mga panalangin o mag-protect. Kanamong tanan nga aliya karon magbulag-bulag kami Ginoo, inubanan sa imong hukma o kaluoy. Protection ni kami, panalangin kami Ginoo, kung ikaw maging-uban kanamo bisan asa mi mag-adto. Sa pangalan ni Jesus namo Ginoo. Amen and amen.